ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:33 aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mabagsik. Panibagong adlaw pagkatapos sa pahuway sang gabi antes. Bagong nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sa labing uligi nga balita. Mga istorya halin sa Iloilo, kag iba niya bahin sang rehiyon. Mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM band sa inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Ayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program. Mayo 8 na kita Webes nga adlaw. Good morning, Ems. Good morning, good morning, good morning, Jen. 8 days o na 4 days to go. Eleksyon na, nag-isip-isip na lang kita sa mga inadlaw. Kaya subong Mayo 8, 4 na lang kaadlaw antes ang May 2025 midterm elections. Kahapon may ginhiwat nga final testing and sealing sa tanan nga mga voting centers diri sa may syudad sang Iloilo, kag so far daw wala man gid sang mga any trouble o konbulilyaso sa aton mga ACM nga pagagamiton sa eleksyon. Kahapon may mga pumuluyo didto yang nga naga-check na sa ilang nga mga ngalan sa nagkalain-lain nga mga voting centers kung diin sila nga presinto para mabalaan nila sa Lunes, Ems, kung diin sila makadto. Kag so far naging matalunsay sa may bahin naman niya sang Robinson's Main City proper. Implastar ang venue ba palapad-lapad ganami man sang lugar dito Sa sinihan, gid man, sa second floor, no, sang sa tubang sang PRC office, okay. no, ang Sagwa ining siya. mga botante naton tidira sila maboto, especially ang mga pamuluyo sang Rojas Village, Osmeña, mga neighboring barangays dira sa may area sang Robinson's Main. So final preps na lang gid sa bahin sang Comelec, kag syempre wala untat man ang pagpanghanda sang kapulisan, kag iban pa nga mag-deploy o kung mag-duty sa palabuton nga Lunes. Samtang kahapon man Jen, no, na witness naman naton kay subong man nga mga inadlaw, critical ini nga mga inadlaw para sa simbahang Katoliko, kay nag-umpisa na ang conclave o kung ang formal nga pagpili isang Santo Papa. Kagahapon, no, ang simbahan sang Molo o kung ang Santa Ana Parish Church dira sa may distrito sang Molo, naghiwat sila sang misa kagabi, no, bilang pag-unong man, no, kag pagpanugyan sa pamuluyo nga magbulig pangamuyo nga makapili ang conclave sang masunod nga Santo Papa. So balantayan nato, no, one of these days, so base kung hindi naman labutan eleksyon nga mayara na sang bag-o nga leader nga magabulos sa ginbayaan nga pwesto ni Pope Francis. Bantayan naton na ina sa masunod nga mga inadlaw kay ti amo na ang gina-interesahan da sang mga kauturan naton is ang chimney nga nagabugas ang black smoke kag white smoke na tradisyon na ina sa pagpili sang Santo Papa. So far daw wala pa sang white smoke nga nagapatimaan nga di nga once magwa na sa chimney may napilian na nga bag-o nga Santo Papa. Tibantayan naton ina, no, kay ti pila naton ka mga
Cardinals dito nagpakigbahin man mo. Daw tuwa ka Filipino Cardinals ang nag-upod no sa mga pili lang nga Cardinals nga mag-participate sa election sa nga masunod nga Santo Papa. Kung di ko magsala, may nakita ko kagina nga post no nga daw itong pang aso ang nagwa sa chimney, so buot silingon wala pa sa nga napilian nga Santo Papa. Naman ang aton nga Filipino nga si Cardinal Luis Tagle sa mga posible no nga mapilian bilang masunod nga Santo Papa. Kaupo ng iban pa nga mga qualified man nga mga candidates no nga maging mapilian para sa masunod nga Santo Papa. Anyways, hindi lang madugay Jen no. Balik kita sa eleksyon. Ginatingwa naton nga malabot man ang more power, mamangkot kita ng ilang nga kahandaan. Importante gid ang supply sang kuryente kay man ang gamiton naton mga ACM, so kung automated counting machines, gani mangkuton naton sila kung anong ilang nga final preparations, anong ilang nga pagpanghanda sa tion nga may brownout to ayhan sa palabuton nga Lunes. Kung burnout istoryahan tayo, hindi lang iya siling sitwasyon sa presintong ginakonsider ta. Bisan sa sulod sang panimalay do kalain man na eleksyon, ang aton mga kauturan gatutok na sa mga resulta, sitwasyon gatan-aw TV ga pamati radyo. Kung burnout karon pumuluyo ta. Hindi sila ma-inform, especially sa sitwasyon naman sa aton sini nga mga voting centers. Importante gid ang establing nga power supply. Baloon ta diri sa syudad sa Iloilo kabay pa nga mangin matalunsay kiti kun dito magsala ang energy sector naton. Always nga part gid na sila sang komitiba nga ginatukod sang Commission on Election bilang pagpanghanda sa aton siniyang eleksyon. Dugay-dugay tingwaan ta nga malabot ang more power no. Sa ila man sini nga final preparations kag mga impormasyon sa pumuluyo, mga panugyan sa publiko. Iti isang nagbigat kahapon kani may sunog. Kag nagapabilin gyapon nga mainit aton nga tiyempo. Jen, ari na sa piyak naton nga linya, makaupod naton si Engineer Christopher Serojano, Deputy Head sang More Power Network Development Operations. Mga usisa kita kung kamusta ang ilang nga pagpanghanda sa bahin sang More Power para sa May 2025 midterm elections. Sir Christopher, good morning, sir. Morning, ma'am. Good morning sa ating mga listeners. Sir, welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo, sir. Sir, within 4 days na lang kag hiwaton ang midterm election sa bahin sang More Power. Anong mga preparations naton, sir, sa pagpasiguro nga mangin estable ang supply sang kuryente? Since March pa, mayara na ta sang himo nga mga preparatory activities to ensure nga ang aton power supply during the election will be stable. So, isa diri ang aton nga mga distribution lines. We know nga amo ni sila ang vulnerable nga part ng aton nga power system. So ang aton ginhimo meron kita sa mga clearing activities like vegetation, maintenance related nga mga activities. In fact, mga 3 weeks ago nag-conduct kita sa ang last nga power interruption just to ensure lang wala kita sa may ma-miss. So ang aton nga lines currently may mga portion niya diri nga convert na into insulated wires. So kung may mga temporary problems, siguro may gosang kahoy, hindi niya makakos ng power interruption. So mayroon ito sang duwang klaseng nga linya, mayroon sang 69,000 volts nga line, munang connected directly sa kay NGCP. Mayroon magkita sa aton distribution lines, amo na yung connected directly naman sa kay customer. So both of these himuan pa sa mga activities, auto na mention sa mga line clearing activities to ensure na wala ka sang risk during the election. Yes, sir. In terms naman sa personnel deployment naton, may number kita, sir, sang personnel nga iga-deploy naton kag lumaga-serve nga standby in terms nga may emergencies kita sa kuryente? So, report pa ni siya sa sa COMELEC last week lang, and the Philippine National Police
during some election May 12, meron kita sa mga emergency response team na naka-deploy all over sa franchise area ng more power. But during this time, ang location nila will be at least near sa mga polling precincts o mga schools. So, meron kita sa apat ka team, 7 a.m. to 7 p.m. Kag meron ang duwa ka team na mag-overlap 11 a.m. to 11 p.m. Kag sa panggabi, ito naman 7 p.m. to 7 a.m. meron ang tatlo ka team. Ini ang mga response team kaya mga siguro mga low voltage ang ilang trouble call na ma-address, like let's say mga mounted na wires tulad ng schools, mga siguro hotpots tulad ng electrical panel ng polling precincts, ma-address na ito natin ng response team. But if in case may mga ratbasang problema nga medyo dagko, let's say may mga posting na bungguan, God forbid, wala lang tanong. May mga posting na bungguan ng salakyan, mayroon kita sang standby man nga line truck. So, 7 a.m. to 7 p.m. na shift, mayroon kita sang 5 ka truck. Deployed na sila tanan sa sagwa, may mga available na sila nga materialis ka tools ready to attend to whatever ng mga emergency problems na matabogin man. And then 7 p.m. kag 7 a.m. mayroon kita sang additional truck na iga pasulod, tatlo man siya, again deployed lapit sa atin ng mga polling precincts. And then, aside from the truck, meron kita sang mga personnel bigyan na magsulod sa mga eskwelahan, mga composed nila sa atin ng mga engineers at mga customer service representative to directly communicate sa atin ng mga principals at mga officer in charge sa polling precincts. Siguro pamakuto nila anong status ang power supply diri, may mga fluctuation baka mo experience, anything related sa more, may mga personnel kita. So, i-rotate ni sila sa tanan ng schools all over Iloilo City just to ensure lang ma-address whatever problems na gakatabo or matabo pa sa eskwelahan. Sir, engineer, roughly mga pila ini sila kabilog or estimates ang kabilugan nga personnel for deployment during elections? Aton ginapasigurado nga kada eskwelahan meron sang duwa ka engineer nga gakadto sa ila. So kung i-times ni siya sa 66 ka mga polling precincts, although hindi man tanan nga 66 polling precincts may dedicated gid na duwa, hindi man sila necessary mag-standby dira. So gina-rotate sila from one polling precincts to another polling precincts. So siguro ang may scope sila nga sa duwa ka per isa ka pairs ang engineer, meron sang 5 ka schools ang ilang nga pagkakatuan. So estimatedly meron kita i-deploy nga mga 80 ka mga field inspectors during the election. Yes, may dugang lang sir nga pamangkot ang upod ko diri si Sir Janelle Baclay. So far, engineer, no, ang ako na pamangkot ya overall naton diri nga operation subong sa city. Daw na minimize na gid man ang mga burnouts naton compared sa 2024 engineer, no? Salamat sa inyong observation. Yeah, correct na siya na minimize na gid man ang aton power interruptions. Initungod sa effort naging hatag ni more power sa pag-invest sa mga capital expenditures like ang pag-igis sa aton ng mga wires, ang pag-maintain sa aton mga linya from any vegetation. So nag-deploy kita sa mga standby crew bigyan at any time of the day ginapa-trim ta sa mga kahoy. And of course ang atong bigyan ultimate goal nga almost tanan, kundi man tanan ng mga bare wires na ara pa sa ating power system, i-replace naman sila sa mga insulated wires to ensure nga anytime na may mga matandog at ilang mga piece man, for example, hindi siya makakos ng power interruptions. Pero naman sa ating mga substation level, yes sir, ang ating substation facilities, kung pang rehabilitate naman sila sa mga daan, ng mga circuit breakers ang una, kung pang replace na sa mga bago. And then sa aton nga lines, meron kita mga technology rin pamutang, ang gina-term ng automatic circuit reclosers na kung may mga power interruptions man katabo, in a few seconds, ma-restore natin sila. Yes, sir. So, siguro, wala mga itong ginapangayo, pero in case, no, nga may mga
unscheduled kita nga power interruptions or brownout during gid sa actual nga paghiwat sa nga May 2025 midterm election. Sir, anong immediate naton nga mga contingency plans? Ang ginplanuhan natin mga since March pa, sa planning department mayara na taging preparahan ng mga ang term naman sa engineering is N-1 nga contingency. So kung madula ang isa ka substation, paano naman i-restore na siya? Madula ang isa ka feeder, paano naman i-restore siya? So ang amon tagay mo on lang sila ma'am kung may isa man ka feed, tama tong term mo mga pangitabo beyond our control. So kung may isa ka feeder nga mag outage naman siya or ma-interrupt naman siya for whatever reason, meron kita sang capability nga i-transfer ang iyang load to another feeder lang. Similarly, sa substation level naman, kung madula man yung natin nga isa ka substation, pwede natin siya i-transfer ang iyang load na ginakarga pakadto sa tiyak lang natin ng substation. That is why dako ang system more power sa pag-rehabilitate sa natin ng mga substation with the purpose, with the intent na matagaan sa contingency if in case may mga problema sa piyak na substation o sa piyak na feeder. Sir, pila ganyan kabuusan nga demand sa Iloilo City sa isa ka adlaw? Demand ma'am sa 2025, wala pa tagid na reach ang 2024. Last year meron kita sang peak demand nga 150 megawatt. Subong ang ginatanaw sa ating records, ara pa lang kita sa mga 134 megawatt. So, medyo wala pa kita na-reach ang last year. So, in terms of supply, wala kita man problema. Kaya nakakontact kita sa atong mga generators. Meron kita sa mga contract lang. Yes. Siguro last na lang gid, engineer, ang imo nga mensahe or advice sa publiko and assurance man coming from more power, no, nga mangin magapadayon ang supply sa nga kuryente sa palabuton nga Lunes para sa May 2025 midterm elections, engineer. More power again, nag-exert sa dako nga effort na pasigurado namon nga wala tang natabo gid na brown out during the election. We have prepared a lot sa amon nga mga linya, sa aton nga mga substations, ng mga team kita nga deploy during the election. But also we encourage ang aton nga mga partners, mga consumers na kung may makita sila nga mga problems sugid man nga tabo sa school nga related sa power supply, just inform us ahead so that we can immediately address the problem. At sa matabo, sa aton man nga partners sa National Grid, mag-meeting naman kami pila ka beses. And they are also assuring us na during this time, wala sang posible nga pangitabo sa ilaman nga side. Yes. With that, madamo gid nga salamat sa oras sa ginhatag mo diri sa Iloilo Morning, Engineer Christopher Serojano, head sang Deputy Head sang Network Operations o Network Development Operations sang More Power. Thank you, good sir, and God bless. Baga. Nabatihan si Engineer Serojano from More Power. Tisupar daw all set na gid ang aton siniya nga mga energy providers nato no diri sa may siyudad sa Iloilo, kabilog nga Western Visayas, NGCP, LECO, More Power, nagtambong sila sa Joint Security Control Center meeting para nga ipasiguro ang stable nga supply sa kuryente. Pero election man kag hindi do na batyaga naton sa EMS no, namunuhan man naton ini kay sa nagligad makon mo galabot tag tatlo kadlaw nga rotation ng burnout pero subong pasalamat kita nga daw medyo na minimize ini kung may natumba gid nga kahoy, may mga nagsag-id sa linya sa kuryente amo na ma-burnout gina automatic. Pero so far kung stability daw this 2025 first quarter, masiling naton nga maayo gid kag stable gid ang supply sang kuryente naton diri sa may kabilugan nga Western Visayas. Kagaw na ano man naton kang ligad no nga nakaupod kita sa coverage sa ilang nga pagbukas ang pila nila ka mga dugang nga substations, ti dugang ining pagpasiguro nga mangin bastante ang supply sang kuryente. Ti ang pasalig man sang More Power Gen na halin sa ilang nga contingency plans
pagkadto sa ilang personnel deployment, all set na sila para sa May 2025 midterm election. So kabay pa no nga wala lang kita sang dokang last nga election, midterm election sang 2019 kung di ko magsala. Do wala man so far no sang daw major gid nga problema sa kuryente, do wala man gid sa brown out nga nagluntad nga malawig nga nag-cause gid sa mga emergencies diri sa Iloilo City. So kabay pa nga mangin matawhay lang man kag matalunsay ang kuryente naton sa palabuton nga Lunes. By the way, ang ACM nga ni nga gamiton sa aton sini nga Comelec, may backup battery niya, no? May halimbawa mag-burn out or limitado ang supply sa kalugar sa mga remote areas. Capable ning battery, may malawig ning duration niya EMS. Pananglit ya sa mga nabukid nga areas blat, no? Iban wala pa kuryente mo, ang iban nga mga areas, mga polling centers, pero part ining mga ACM nga mga bag-o nga gamiton, ready ini iya nga mag-operate, pananglit nga daw hindi gid gawa favorable ang energy supply sa mga remote areas kay 417 ka ACM ang battery niya. Battery. So may battery gini siya, separate ning karton sang battery sa naligad pag deliver na tan-aw naton. Agin pa siguro nila yang kung ma-burn out hindi niya ma-automatic patay ang operasyon sang ACM. So batayan pagid nato ang iban pagid nga final preparations, pero so far daw all set na ang tanan para sa palabuton nga Lunes. Gani pa dayon kamo nga magbantay diri sa Radyo Pilipinas Iloilo sa iban pa nga dugang updates kay mag-cover kita dyan sa hiwaton nga May 2025 elections para sa hatol ng bayan coverage sang Radyo Pilipinas. Good morning, siling na Sir GM Vicente nga nagatanaw sa aton. Good morning, sir. Confirm ko nung iyang request sa imo si si Sabinada Kuya Tata Jackson nagatanaw man. Good morning kids sa mga live viewers naton. Kag sa tanan nga nagapamati sa ilang radyo. Thank you kid. But wala nang kasang oras diri sa Iloilo Morning. Gani sa kinaandan kami ang inyo alagad. Janelle Baclay. Kag Amaro Santiago kita ay kitaliwat diri lang sa Iloilo Morning. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay, pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno, kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo,
damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko! Radyo Pilipinas,